Magandang araw mga bossing. Ito na naman po ang inyong boss Dada. Tayo na naman po ay nandirito ngayon upang maghatid ng mga balitang nakakainit ng ulo. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? At katulad ng ating sinasabi, ang tinik sa lalamunan ay nandirito na naman. Ang tinik sa lalamunan ng lahat ng mga kawatan, ng mga kriminal, kidnapper, mandurugas, mandarambong, magnanakaw, mga hayop, switik, mga kuto, surot, mga engkanto, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ito na naman tayo. Pasakitin na naman natin ang mga ulo nila. Ayan mga bossing, at kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Siyempre ito, malungkot pa ba kayo? Malungkot pa ba kayo? Napakaganda ng mga development ng ating mga nangyayari sa bayan natin, at unti-unti na-expose na po ang mga komunista diyan sa gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago yan, syempre, bigay-pugay muna tayo sa lahat ng mga bago nating subscribers. Welcome to the Budol Club. Welcome sa kulto ni Boss Dada. At sa lahat ng mga lumang subscribers na natin na hindi pa rin bumibitaw, na mga walang takot mag-comment, walang takot mag-like at mag-share, ay magandang araw sa inyo. At yung mga kababayan natin banateros dyan sa Amerika, magandang umaga, magandang araw sa mga kababayan natin dyan sa Middle East at Europe. Naku po, Ramadan na. At Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon. At syempre mga kababayan natin dyan sa The Hague, sa the Netherlands, magandang araw sa inyo. Alagaan nyo ang tatay natin, ha? Alagaan nyo ang tatay natin, ha, na nandiyan dyan ngayon. Kasi po, kaninang mga bandang alas 8 ng umaga, ang ating pinakamamahal na Pangulo ay lumapag dyan sa Dubai. Pero hindi yata siya dyan sa may international airport lumapag. Marami din mga kababayan natin Pilipino nag-message sa akin na pumunta sila sa airport to show support kay Pangulong Duterte. Abay, syempre, pero matagal siyang nag-layover. Supposedly, ang layover lang nila, mga isang oras lang kasi karaniwan yan, refueling lang yan Tapos, since high profile yung kanilang sakay, dapat yan alis kagad. Pero, medyo bagsak yung glucose level ni Pangulong Duterte kasi nga, in-advise siya ng kanyang pamilya, do not take anything from the plane. Huwag kang iinom, huwag kang kakain ng pagkain nila kasi nga, delikado talaga itong ganitong sitwasyon. Extraordinary rendition, totoo yan mga bossing. Kung alam nyo, maswerte si Pangulong Duterte, maswerte tayo, sinamahan ni ES Medial Dea si Pangulong Duterte. Kung hindi, naku po, baka wala na yan ngayon. Wala na yan ngayon. Lamay na tayo. Kasi ganyan talaga plano nila. Pinakamadali para matapos ang problema is eliminate the problem. Sino ba problema ng mga putang ina? Si Pangulong Duterte. How do you solve the problem if your problem is only one person? Lasunin mo. Di totoo yan, ha? Nangyayari yan. Yan nga yung isa sa mga kinakatakot ni Pastor Apollo Kibuloy noon kasi nung siya tinatrabaho siya ng FBI, ang ginagawa kay Pastor Apollo Kibuloy, nilalason siya ng mga tanim nila. Yung mga tanim ng FBI na mga spy sa loob ng simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga malalapit na tao pa naman sa kanya, yung mga na-offeran nila at na-lansin nila,
Yun pa yung lumalason kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pala daw timpla ng kape. Unti-unti pala pinapatay na si Pastor Kibuloy. Buti na lang, malakas ang kapit ni Pastor Apollo Kibuloy at mahal siya ng langit. O kaya, ayan, hindi siya nadali. Oo, hindi siya nagurgur netong kupal na itinanim ng Amerika dyan sa kanyang simbahan na ngayon ay nung nabisto niya, napakarami ng ninakaw. Nung mabibisto na nila, tumakas na, nagpa-asylum na sa Amerika. Paano natin nalaman? Merong may mga text messages. Oo, nagkaroon ng access yung council ni future Senator Kibuloy na makakuha ng access, ma-access yung cellphone noong Mokong. Nakita doon lahat ng plano, pati yung panlalason. So ganyan din ang gagawin kay Pangulong Duterte. Hindi nga alam kung saan dadalhin hindi ba? Tinatanong saan dadalhin, basta hindi alam. Palis na lang yung aeroplano, hindi alam kung saan pupunta, basta ang lapag Dubai. Pero mabuti na lang at napayagan si Mijaldea, binudol. Binudol pa daw mga kababayan itong si Pangulong Duterte nitong PNP. Sinabi na may nakasakay daw na abogado. Doon sa tawag diyan sa eroplano. Yung pala wala. Wala pala. Pagsakay daw nila doon, mag-isa lang si PRD. Kung hindi sumama si Mijaldea, wala na. Mag-isa lang ang Pangulo nating Duterte. Anong plano nila? Bakit nila gustong gawin yan? At saka, dapat talaga may proseso yan Di ba? Nakita nyo yung nangyari kay Congressman Arnie Tevez, di ba? Ano yung nangyari kay Congressman Arnie Tevez? Interpol din yun. Nakipag-cooperate ang Interpol at ang local police ng Timor-Leste. Anong ginawa? Nung nahuli ba, inuwi ba sa Pilipinas kagad? Di ba hanggang ngayon di pa nauuwi? Bakit? Kasi merong local process ang Timor-Leste at kailangan po respetuhin yun ng Interpol. Pwede mag-issue ang Interpol ng warrant of arrest. Pwedeng arestuhin yung may warrant of arrest. Pero hindi nila dapat kunin basta-basta. Kasi kapag hindi sumunod sa proseso, putang ina, kidnapping yan. Kidnapping malalayan. Kita mo. Anong nangyari kay Arnie Tevez? Nung nahuli siya kasama Interpol. Kasama ang Interpol. Nung hinuli si Arnie Tevez. Dito sa Pilipinas, may Interpol na kasama? Meron kasama na taga ICC? Wala. Ito ang nangyari rito. Gamit yung warrant of arrest na nakalagay sa cellphone, hindi mo ma-verify whether totoo yan o hindi. Kasi pag chinek mo sa ICC, wala. Pag chinek mo sa chinek mo sa tawag dito sa yung Interpol, wala ding red notice. So ano yung pinapakita ni Torre? Pwedeng peke yun kasi wala Nito na lang umamin yung ICC na meron nga silang in-issue. Pero questionable yun. Siyempre, hindi ka sasama. Ngayon, kung persahan kang sinama, utang na hulid up yun. Ang tawag doon, kidnapping na yun. Ganun na yun. Kidnapping yun. So, anong ginawa kay Arnie Tevez? Dinala si Arnie Tevez saan? Sa otoridad, sa pulis. Kinulong muna siya. Tapos, humarap siya sa kaso doon sa Timor-Leste. Dapat ganun. Wala siyang kaso Wala siyang kaso sa Timor-Leste. Pero dahil merong gustong humuli sa kanya, may kaso siya sa ibang bansa, dinitain siya doon. Tapos, dininig ngayon nung korte yung kaso niya. Ang pangunahing hakbang, mga bossing, extradition treaty. Extradition, i-extradite siya sa Pilipinas. Anong nangyari? Hanggang ngayon, meron pa yang hearing. May hearing pa. Hanggang ngayon, si Arnie Tevez hindi pa rin nauuwi dito.
Interpol din yan, ha? O, tapos kaso din yan sa ibang bansa din. O, hindi ba? So, ano nangyari? Hanggang ngayon, si Arnie Teves naka-house arrest na. Hindi pa na-extradite. Bakit? Kasi hindi sumunod yung gobyerno sa protocol ng extradition. Kailangan dumaan sa proper channel. Kailangan dumaan sa embahada ng Pilipinas sa Timor-Leste. At kailangan yung petisyon nakasulat sa Portugis. O, hindi nila sinunod. Nag-ano sila, email lang yata, tapos English pa. Hindi sila sumunod. So nakalaya yung tao. Nandoon ngayon sa Timor-Leste, hindi pa napapauwi dito. Ito, Pangulong Duterte, ito dapat ganun din ang nangyari. Okay, so ang nangyari niyan, Interpol, through police, o kinuha ng police, dapat yan, itinurn over ng police. Saan? Ikinulong muna dito, i-detain dito sa Pilipinas, and then haharap siya sa korte. Para yung mga legal remedies na pwede niyang i-exhaust, dahil karapatang pantao yan eh, na ikaw meron kang mga legal na mga pwede mong i-utilize para ikaw ay halimbawa meron kang motion, meron kang apila o ganito ganyan. Kung ginulpi ka, pwede ka magreklamo agad-agad, di ba? So haharap muna siya sa korte dito at pag-uusapan yung pagpapadala sa kanya doon. Hindi yun yung utang na nakuha tas kidnap, daling na kagad doon. Hindi yun ganun. Maling-mali yun. Halatang minadali. Halatang shortcut yung proseso. Tinanggal siya dito sa Pilipinas, tinurn over kagad siya doon. Maling-mali yun. Oh, tapos pagdating doon, another thing, pagdating doon, babagsak siya doon sa kung saan siya i-detain, kung saan siya ihihiring. Babagsak siya doon, tapos hihiring muna, titingnan muna, proper ba yung procedure ng pagkaka-aresto? Siya ba ay legal na inaresto? Hindi ba nalabag yung kanyang karapatang pangtao? Lahat ba ng legal remedies na-exhaust niya, na-available sa kanya within the bounds of his rights? Na ano ba niya? Na-exhaust ba niya? Di ba nalabag yung pagkatao niya? Di ba siya nasaktan? Hindi ba siya ganito, ganyan? And then, saka pa lang magsisimula yung hearing na yan sa ICC. Kaya nga matagal talaga yan. So, hindi nasunod yung mga protocols na yan. Wala. Paglapag ng eroplano, he was denied of his una counsel. He was denied of medical care. He was denied to see his immediate family. He was denied sa lahat ng mga nire-request niya. He was harassed. Tinatanong niya anong kaso niya, yung nag-aaresto, hindi masabi sa kanya anong kaso niya. Tinatanong sa kanya kung anong nagawa ko, walang magawa yung walang sagot yung umaresto sa kanya, basta lang hinaharas sila. Binabalasuba sila, kinukupal sila. Sanay mangupal itong general na ito. Doon pa lang sa KOJC, demonyo na ugali nito. Sabi ko nga sa inyo the problem here is we underestimated etong mga Marcos. Akala natin, alam natin demonyo sila. Alam natin walang kwentang mga tao yan. Alam natin mga korap yan. Alam natin mga salot ng lipunan yan. Pero hindi natin ine-expect na sobra pala sa pagkasatanas ito si Bongbong Marcos. Paano mo nasabi? Mas inonor niya yung treaty natin sa Interpol na hindi natin kalahi kesa tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte dahil ang Duterte ang nagtrabaho sa bayan, ibinalik yung dignidad ng mga pulis, sundalo. Duterte nagpalibing sa kanilang tatay. Duterte hindi sila ginudge. Pinabayaan ng mga Duterte na ma-redeem nila yung kanilang pangalan. Ang KOJC, sabi ko nga sa inyo, nung nagawa niya yun sa KOJC, akala ko yun na yung pinakasatanas na kaya niyang gawin. Mantakin mo, si Pastor Apollo Kibuloy, tumulong sa kanya sa kampanya, pinagamit yung resources, isinalba yung debate niya.
Kahit yan si Boying Rimulya, ang laki ng utang na loob sa KOJC. Pero anong ginawa noong mga panahon na nahuli yung anak niya ng droga, tapos kinakatay siya ng mga media, anong ginawa niya? Lumapit siya kay Pastor Kibuloy, humingi siya ng tulong, humingi siya ng one-on-one para makapaglabas siya ng kanyang statement na hindi tinitwist ng media. Oh, anong nangyari? Na-dismiss yung kaso ng anak niya. O tapos anong nangyari? Binuhay niya yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Putangin na, ganito ka-demonyo mga yan. Ganyang kasatanas ang mga hinayupak na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili